Para sa ilang taong may pisikal na kapansanan, mas ligtas at kampante ang kanilang pakiramdam kapag may kasama sa bahay. Ngunit paano kung wala sila sa panahon ng baha? Ano ang maaari nilang gawin para manatiling ligtas? Sa episode na to, pagpokusan naman natin ang mga taong may pisikal na kapansanan at ang steps na maaari nilang gawin tuwing baha. Bago pa man dumating ang baha, gumawa ng body system sa iyong barangay. Maghanap ng isang taong maaasahan maliban sa pamilya na nakakaalam ng iyong pisikal na kondisyon. Sila ang magiging backup contact ninyo kapag walang caregiver. Bago tumaas ang baha, kunin lahat ng mahalagang gamit tulad ng assistive device, gamot, dokumento, 1-week supply ng pagkain at tubig. Ilagay ang mga ito sa waterproof na go bag o lalagyan. Bitbitin lamang ang makakaya. Kapag madulas ang sahig, maglakad ng dahan-dahan habang hawak o gamit ang assistive device. Patayin agad ang main switch ng bahay. Magsuot ng t-shirt na puti o may matingkad na kulay para makita agad ng mga rescuer. Magsuot ng sapatos na hindi madulas. Umakyat sa pinakamataas na palapag ng bahay. Kumapit lagi sa assistive device, barandilya o pader para hindi madulas. Kung walang second floor at hindi kayang maglakad o lumikas agad, umupo muna sa mga matitibay na gamit sa bahay tulad ng mesa, kama at sofa. Maaaring gumamit ng flotation device gamit ang mga plastic container na walang laman. Iposisyon ang sarili malapit sa mga bintana at pintuan upang makita agad ng mga rescuer. Kung may cellphone at signal, tawagin agad ang barangay o medic. Tandaan ang MEAWW. Me, emergency, address, when, who. Me, ang pangalan mo, emergency, ano ang iyong sitwasyon, address, saan ka nakatira, when, kailan ito nangyari, and who, ano ang iyong pisikal na kondisyon. Kung walang cellphone at mataas na ang level ng tubig, sumigaw para makuha ang atensyon ng mga rescuer. Sumigaw sa kanan, sa gitna, kaliwa at likod. Iwasang lumangoy o lumusong sa baha, lalo na kung mayroong medical condition at mahina ang resistensya. Gamitin lamang ang itaas na parte ng katawan tulad ng mga kamay at braso. Huwag masyadong igalaw ang mga paa, binti at tuhod kung ito ay masakit. Panghuli, manatiling kalmado at hintayin na humupa ang baha at dumating ang mga rescuer. Iba-iba man tayo ng sitwasyon tuwing baha, iisa ang mensaheng dapat nating tandaan. Kapag handa ka, ligtas ka. Sa bawat hamon, may paraan para makaahon.